May panawagan ng Philippine Embassy sa Spain para sa susunod na 2028 presidential elections. Alamin kung bakit sa report ni Anton Cero mula sa Madrid. Nangunguna ang mga pambato ng Duterte Senate slate sa OFW online voting sa Spain. Kapwa nangunguna sa listahan sina Senator Bongo at Bato de la Rosa na nagpakita ng malakas na suporta mula sa mga Pilipino sa naturang bansa. Hindi rin nagpahuli ang iba pang mga pambato ng Duterte Senate slate na pumasok sa mga top spot ng butuhan. Pero napansin ng Philippine Embassy sa Spain ang mababang turnout ng mga bumoto. Sa mahigit 23,000 na nagparehistro para sa halalan, 4,856 lamang ang aktwal na bumoto. Tinatansa namin wala pa sa 20% ng lahat ng mga nagrehistrong bumoto ang nakaboto para sa halalang ito. Aminado ang embahada na nanibago ang karamihan sa mga kababayan natin sa bagong overseas online voting. Ngunit sa kabila nito, nagsagawa ng masigasig na hakbang ang Philippine Embassy sa Spain sa pamamagitan ng pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng bansa para turuan ang mga Pilipino kung paano bumoto ng maayos sa online system. Kabilang sa mga reklamo ay ang hindi pagtanggap ng voting link, error sa system, at ang ilan ay hindi makapag-login kahit kumpleto ang credentials. May mga pangamba rin ang ilan sa seguridad ng sistema tulad ng kung mabibilang nga ba ng tama ang kanilang boto at kung protektado ang kanilang impormasyon. Subalit, binigyang diin ni Consul General Mark Francis Hamoy na sa kabila ng mga balakid, may mga kababayan tayong nagpakita ng determinasyon para i-exercise ang kanilang karapatang bumoto. Sana sa susunod na halalan ay maayos lahat ng mga naging balakid o naging problema sa pagdisenyo ng sistema para maging mas madali para sa lahat. Bagamat mababa ang turnout sa nagdaang eleksyon, umaasa ang Philippine Embassy sa Spain na mas maraming Pilipino ang lalahok sa susunod na halalan. Ang aking panawagan sa ating mga kababayan, sa ilang buwan po ay magbubukas na rin ulit ang ating pagpaparehistro para sa susunod na halalan sa 2028. At mahalaga po ang halalan na yon dahil yon ay ang sunod natin na presidential elections. Kahit malayo tayo dito, ang boto nyo ay may epekto sa halalan natin, sa pagpili ng ating mga pinuno sa Pilipinas. Sa kabila ng resulta ng eleksyon ay mananatiling matatag ang mga OFW dito sa Spain at EU sa pagbibigay suporta sa mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbabalita mula dito sa Espanya. Ito si Anton Cero, ang inyong Global Citizen Correspondent dito sa Europa.